Dahil sa isang minion na hindi na-clear ni Yue, natalo ng Team Liquid ang Aurora. Ganito kasi ang nangyari. Nagbigay ng pressure si JP. Nag-slow push siya sa bottom. At dahil nga may pressure yon sa Team Aurora, si Yue ang pinadala nila para mag-dep. At kahit nga hindi kita sa mapa, alam kong nag-first kill si Yue sa bottom. Tapos, second skill ulit at first kill. At dahil nga magkaka-minion na, hinayaan na lang ni Yue na ma-dep ng minion nila yung minion ng Team Liquid. At sasama na siya dito sa team fight. Pero, i-breakdown muna rin natin yung nangyayari sa Lord habang nagdedep si Yue. 20k na lang kasi yung buhay ng Lord. Halos 1/4 na lang. At nung nakita nga nila si Yue na nagdedep sa bottom, pinilit ng i-burst ng Team Liquid yung Lord. At eto na ang dahilan kung bakit ba iniwan na lang ni Yue yung mga minion. Dahil kailangan niya ng sumunod sa Lord fight. At kailangan niya rin mag-provide ng damage para hindi sila matalo sa team fight. Kaya nga lang, sobrang solid ng chemistry ng Team Liquid. Nakita agad nila na may opportunity sa bottom lane. At dahil nga hindi lang nila isang beses nagawa to, sobrang kabisado nila. Isipin nyo to 5 Team Liquid ang nag-TP. Kadalasan kasi 2 to 3 heroes lang ang nakaka-TP at nakakatapos ng game. Pero dahil sobrang sanay na sila at alam nila yung mangyayari, naka-TP silang 5 at natapos nila yung game dahilan para mag-champion at pinatulog na ni Oheb sabay sigaw ng wala ka munang champion boy. Pero dahil nga ang daming tanong kung ano nga ba ang tamang ginawa ni Yue, babalikan ulit natin yung nangyari. Ito ang mga senaryo na pwedeng mangyari. Scenario 1. Kapag pinull clear ni Yue, walang possible TP na magagawa ang Team Liquid. Pero possible matalo ang Team Rora sa team fight dahil wala ang pinakamalakas na damage dealer nila. Kaya ang naisip ni Yue, kailangan ako sa team fight, baka matalo kami. At kapag natalo kasi ang Aurora, naubos silang 4, hindi rin kayang idep mag-isa ni Yue. Ang possible na isip ni Yue dito, useless lang din kung madedep niya yung bottom lane tapos talo naman sila sa team fight. Scenario 2, pwede na lang ibigay ng Aurora yung Lord tapos mag-dep na lang sila para walang pressure. May Louie rin kasi na pwedeng tumipi. Pero iisipin nyo din kasi na 2.3k lang ang gold lead. Panglaban talaga. Scenario 3, ito yung pinakasayang na opportunity na hindi dapat ginawa ng Aurora. Kung makikita nyo nga yung minion ng 15 minutes and 35 sa bot lane, pwedeng hindi i-clear to ng Aurora para manalo yung minion ng Team Liquid at mapunta nila malapit sa base. Iintayin nila yung wave ng 15 minutes and 41 seconds tapos tsaka sila pupunta sa Lord. Ang nangyari kasi, liner ni Domeng. Kaya kung makikita nyo yung minion sa bot lane, lumalim ng sobra. 50-50 sa gitna ng mapa. Ang nangyari tuloy, hindi agad na depto ng Aurora. Ito patuloy yung nagbigay ng pressure sa kanila para mapauwi si Yue. Scenario 4, wag na lang talagang sumunod si Yue. I-full clear niya na to. Tapos kahit anong mangyari, okay lang. Kung sila makakuha ng Lord, okay. Hindi matatapos dahil na-clear. Kung hindi nila nakuha yung Lord, magdedep na lang. Sobrang hirap talaga ng decision making sa larong to. Kaya ibabalik ko sa inyo yung tanong. Kung kayo si Yue, ano sa senaryong mga nabanggit ko ang gagawin nyo? Ako, ang pinaka-best scenario sana dahil napanood na natin at wala ng pressure, pwede sanang si Edward ang mag-dep na lang. Dahil kaya namang itank ni Demon Kite at ni Light, si Yue na lang yung ipadala nila sa team fight para kahit papano nakakapok sila sa Lord Dance. At yun lang, nasasabi ko lang to kasi wala sa akin yung pressure at nakikita ko lahat ng nangyayari sa mapa. Kaya kung alam nyo nga yung mas better na play, huwag kayo mahiya mag-comment ha. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.